Welcome na naman for another vlog mga ka-asters. For this vlog ay ang Municipality of Tuburan pa rin ang ating pinuntahan. Previously, galing tayo sa Dao Tree, said to be the oldest tree of the town. Pati na rin ang nag-iisang peak na tinawag nilang Atabay Peak na napakaganda naman talaga. But this time, dalawang springs ang aming nabisita na makikita pa rin sa Tuburan, Cebu. We have just realized na marami palang springs sa lugar na ito. Kaya pala Tuburan ang name sa place na to dahil sa nagmula ito sa salitang tubod, which means spring of water. So that explains kung bakit maraming springs ang Tuburan, Cebu. So tara at samahan niyo kami ng kapatid ko na bisitahin ang dalawang known na springs na ito na nagngangalang Mantawihan Spring at ang Blue Hole Spring. Hello, good morning mga ka-asters, no? So we'll be vlogging today. Today is Friday. Time check, it's already 8:16 a.m. So the places that we'll be going to is still yung Tuburan, Municipality of Tuburan, located in the northwestern part of the Cebu Island. Pero this time mga ka-asters, yung pupuntahan natin sa Tuburan is specifically tatlong lugar. Mostly mga springs yan sila, namely the Mulobolo Spring, Mantawihan Spring, and the Blue Hole Spring. Okay, if I'll be choosing kung ano yung i-priority natin mga ka-asters, I'll be prioritizing the two springs, which is yung Mantawihan and yung Blue Hole. Okay, i-less priority ko lang yung sa Mulobolo Spring. Okay, pero we'll just see. Okay, so ngayon ay from now pwede na kaming aalis. So alis na kami ng kapatid ko. Yan yung kapatid ko. Yan. So I'm still so thankful na andyan siya, no, para masamahan tayo sa vlog natin. Pero starting next week, I guess parang hindi na yan mangyayari kasi balik eskwela na sila. Okay, so yun lang mga casters, and update lang ako mamaya. See you. So mga casters, before kami aalis, no, ipapakita ko lang sa inyo mga casters yung distance natin na ita-travel natin patungo sa Mantawihan Spring. Okay, so uunahin namin yung Mantawihan Spring kasi 42 km lang. Siya yung pinakamalapit sa tatlong spring. Pagkatapos nito ay yung ano naman, yung Blue Hole, which is 43 km. Okay, so unahin yung Mantawihan Spring. So of course, as usual, andito pa rin tayo sa Katmon. Dadaan tayo ng Sugod. Tapos sa may part sa after sa Sugod, yung Bourbon, may Lugo dyan. So mag via Lugo na naman tayo. Then from Lugo, dadaan na tayo sa Tabuelan. Then Tuburan na. Okay, so yun pa rin mga ka-asters. Same pa rin yung rota natin, same sa last natin na vlog nung pumunta tayo sa Atabay Peak and the Marmol Cliff, Tuburan 360 and the Dao Tree. Okay, so tara mga ka-asters. Hot like 100. Hello, 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 hello. Loading, loading, strap with the lyrics like I'm bowling, bowling. Pushing on, keep rolling, rolling. And when I listen, but I told him one more time. Your favorite MC's bronze or silver. These raps here are golden, golden. Cards on the table, there's no folding. Spit bars at the club, zoning, zoning. TikTok come to London, get ripped off. Man get pissed off when I start lift off. Sweet like flavors, cookie and biscuit. Round here, yeah, the bars I get ripped off. Picked up myself, yo, every time I tripped up. Little petty the big rock. Yeah, my G's do everything mix up. Full circle, that everybody linked up. That's irrelevant, maybe look at. Hello, welcome back mga casters, no? So time check, it's already 10:21 a.m. and we are already here in Tuburan. I think this way patungo na to sa Tuburan proper, yung Tuburan poblasyon. Okay, so hahanapin lang namin muna mga casters kung saan talaga kami specifically patungo, heading towards dun sa Mantawi Spring. Okay, so we'll be basing from the Google Maps mga casters. Okay, so mga casters, nag-stop over muna kami ng saglit, no? So nasa poblasyon Tuburan na tayo. Ipapakita ko lang sa inyo mga casters yung mapa natin. Okay, so andito tayo sa Tuburan.
So nasa Poblacion Tuburan na tayo. Okay? Nasa Poblacion Tuburan. So from here, meron pa tayong estimated na distance na 1.4 kilometers. So estimated time that will be 4 minutes. And as you can see, yung panahon mga ka-asters, medyo maambon, maulan, and medyo mahangin rin, no? So hindi maganda yung panahon natin ngayon. And we've decided sa kapatid ko mga ka-asters na kakain na lang muna kami, para after kain, diretso na kami sa Mantawihan. Then pagkatapos sa Mantawihan mga ka-asters, diretso na kami sa Blue Hole. Okay? So kain na lang muna kami para diretso na kami sa dalawang spring. Okay? So see you there mga ka-asters. Hello mga ka-asters, time check is already 11:40 AM, no? And umulan dito mga ka-asters, so tinanggal ko yung GoPro mic adapter natin sa GoPro natin, no? So wala muna tayong mic. So sana marinig lang yung boses ko mga ka-asters na wala tayong mic, no? Kasi masisira yung mic natin at saka yung iba pang mga attachments if maulan, no? So tapos na kaming kumain mga ka-asters dito sa Sainas, ay hindi pala, dito sa Crispy King. Dito kami nag-lunch ng kapatid ko, no? As you can see, mabasa yung motor natin. And nag-short na lang ako mga ka-asters para diretsyo na doon maligo once mag-arrive na tayo sa Mantawi Spring, okay? So ipapakita ko lang sa inyo mga ka-asters yung ano natin, yung estimated na distance and time. So estimated distance may 1.2 kilometer and 4 minutes yung estimated time. So andito tayo ngayon sa Poblacion Tuburan, and uunahin natin pupuntahan yung Mantawi Spring, okay? So malapit na lang mga ka-asters. So malapit na. So update lang ako mamaya mga ka-asters. So mga ka-asters, paalis na tayo dito, no? So nagpasalamat na ako sa kanila mga ka-asters kasi at least naka-charge tayo ng konti, no? So as you can see, nag-ready na yung kapatid ko kasi alis na kami dito mga ka-asters, and diretso na tayo sa Mantawi Spring. Okay? Sir, salamat sa ipa-charge mo ninyo ba, ha? Thank you kayo. Salamat sa pagkaon. Sir, nakikirahan ni shout out. Shout out ko ni Ago. Ago. Sa taga-bike shop. Kamu sir, wala ra? Shout out ko sa taga-Hilongos diya taran. Ah, Leyte? Southern Leyte, Ilongos diya. Sige. Thank you. Salamat. So, tara mga casters. Alis na tayo dito. So, hello mga casters. So, andito na tayo sa Mantawihan Spring, no? So, malapit lang siya. Yan, yung area na yan. Yan yung Mantawihan Spring, okay? And galing tayo dun mga casters. May daanan dyan. Maraming nag-pass by dyan ng mga motor, sasakyan, mga estudyante. So, it's a crowded place, no? Pero dito sa area na to, yung kinatatayuan natin ngayon, puro siya mga kahoy. Pero meron ding mga dumadaan dito ng mga tao, no? Siguro may mga bahay pa dyan sa unahan. And galing tayo doon, pinasok natin yung motor dito and pinark namin dito. Okay? So check natin yung Mantawihan Spring. So itong Mantawihan Spring mga casters, may nagsabi na kapag maulan daw, like ngayon, maulan ngayon, expected na lulubog yung tubig. So as you can see mga casters, malubog talaga yung tubig, no? Nagkukulay brown siya. Pero merong mga parte sa spring na hindi malubog, no? So lapitan natin ng konti mga casters. So may mga parts sa spring na hindi siya malubog, no? Actually napakaano nga mga casters, napaka clear niya, no? Kung sa Bisaya pa, tinaw. So napaka clear. So yan yung itsura dyan mga casters. Yan. So walang entrance dito mga casters, ha. Walang entrance dito. Okay? So I'm not sure kung saan galing yung tubig. Okay? Pero magtanong-tanong tayo sa mga naninirahan dito mga casters para mabigyan tayo ng information and ideas, no? Yan. So i-roam around ko kayo mga casters para mas may clear view tayo sa area. Maliit lang yung area, ito lang naman, yan. So yung highlight is ito, dito lang yung highlight, no? So yan mga casters.
So mga casters, as you can see, medyo maputik siya ng konti, no? Pero konti lang naman. Mostly naman doon sa gitna is klarong-klaro pa yung tubig. Napaka-clear talaga ng tubig. So yun yung area kung saan sa ilalim niyan, sa ground niyan mga casters, ay doon lalabas yung tubig, no? Kasi nga, if we're going to talk about or say about spring, it's tubod. From Bisaya, it means parang may siya yung nagbibigay or nagsusupply ng tubig galing doon sa ilalim. Kaya hindi talaga yan mawawala ng tubig dyan sa area na yan. And sabi nga nila, malamig daw yung tubig dyan mga casters. Malamig, fresh, tapos malinis and clear na clear yung tubig. So napansin ko mga casters, no, na parami yung mga pumupunta dito. Usually mga estudyante, mga kabataan, usually yung mga pumupunta dito para maliligo mga casters. Mga casters, ito yung mga kabataan na ewan kung pumasok ba to sa eskwelahan nila, no. Merong isa dito na hindi naka-uniforme. May valid naman na reason. Isa to sa mga gustong maliligo dyan sa spring. As you can see, may mga tao pa doon sa unahan, oh, yun, oh, nagkaway-kaway sa kamay niya. So unfortunately hindi tayo nakapagpalipad ng drone kasi yun, oh, umuulan siya mga casters. I don't know if makita ba sa camera. So mga casters, maganda dito sa Mantawi Spring if hindi siya maulan, no? Kaso if maulan siya mga casters, yun nga, may mga areas, may mga parts na puputikin talaga, no? Lalo na if yung ulan galing dun sa bukid. So dadaloy na naman yung mga tubig galing dun sa bukid na maulan papunta rito, kaya hindi siya maging clear. Pero may mga parts naman mga casters na maging clear siya mga casters, yun, no? May mga bata na naliligo, clear naman. Galing sa kinatatayuan ko ngayon mga casters, makikita mo naman yung mga bato doon sa ilalim ng tubig, no? So clear pa rin siya. Pero mas maganda siya dito kung maaraw talaga, no? Kasi mas maaliwalas yung panahon, mas masarap maligo, wala pang mga putik-putik. Yan na naman sila, oh. Mga future sa bayan natin kung hindi maligaw yung landas. Yan. So we'll try to stand by muna dito mga casters, wait for a perfect time na makapagpalipad kami ng konti para at least meron tayong drone footage dito sa area na to. So hello again mga casters. Sabi ng mga bata dito, no, na itong level sa tubig na nakikita nyo ngayon, ito yung parang low tide, no? If mag high tide daw to mga casters, aapaw pa siya dyan sa, ano, sa mga bato na yan. So maka-cover up pa yung mga bato na yan mga casters. Pero yung downside lang, if high tide siya mga casters, yung tendency, yung mga madumi na parts dun sa unahan, kung saan ako nagturo sa kamay ko, yung mga madumi dun, mapupunta dito. Yun yung downside if high tide siya. Pero if low tide katulad nito, napaka-clear ng tubig, yung mga rumi dun sa unahan hindi pupunta daw dito, sabi ng mga kabataan dito mga casters. So if pupunta kayo dito, make sure na maganda yung panahon para walang mga putik, hindi maging kulay brown yung ibang mga area sa tubig dito sa Mantawihan Spring. And ano din, mas maganda siya, mas recommended siya na hindi high tide kundi low tide lang, no? Low tide. So dito sa kinatatayuan namin ngayon mga casters, pwede kayong pwede kayong akit dito para tatalon kayo dito mga casters. So if you happen to pass by Tuburan and you need some refreshments mga casters, pwede kayo dito. Walang mga processes, walang mga steps na i-comply, walang mga entrance, no? So ano lang, diretso na talaga. So mga casters, ipakita ko lang sa inyo mga casters, no? So may parang pathway or daanan dito. So makikita nyo mga casters, parang may current, no? Makikita nyo parang may current siya. So may tubod dyan, may tubig talaga dyan sa ilalim mga casters na
Diyan siya lumalabas, no, kaya hindi mawawala yung tubig diyan. Tapos para makadalo yung tubig, ito may open area dito, kaya makikita natin na may current diyan mga ka-asters. Yan, so patungo na siya dun. Okay? So kita niyo mga ka-asters, yun, may current siya. So yung tubig dito galing yan sa ilalim ng lupa. So sa Bisaya tinatawag namin yan na tubod. So nagtubod siya, meaning parang nagbibigay siya ng tubig dun sa ilalim, kaya hindi siya mawawala ng tubig dyan sa area na yan. And yung tubig na galing dyan is I think galing dun sa bundok. So napaka refreshing, presko yung tubig dyan. So mga casters, tinanong ko yung mga bata, no, na naliligo dyan if malamig ba daw yung tubig. Eh sabi nila malamig naman, no. So malamig yung tubig dyan mga casters, no. Hindi na lang siguro kami maliligo dito ng kapatid ko. Nakapag-decide kami na sa Blue Hole na lang, no, sa Blue Hole. Okay? So mas maliit siya, itong Mantawihan Spring mga casters, kumpara sa Blue Hole. Pero don't worry kasi makikita naman natin yung Blue Hole, kasi papuntahan natin yung Blue Hole mamaya after dito. Shout out, nice shout out. Tanungin natin yung mga pangalan sa mga batang naliligo dito kanina, no? Iba naman yung natanong natin kanina doon, yung mga estudyante. Eto, tanungin natin yung mga naliligo kanina dyan. Nagpwesto sa dito. Kinsay pangalan ni mo, Dong? Sander. Sander. Ikaw? Kian. Kian. Awa pa ni mabasa lagi, no? Wah. Papadong pa? Iksuon mo do, ha? Joy. Grabe ya, makayugi oy. Hello, grabe ya. Kinsay pangalan mo, Dong? JM. JM. Kisa mas gwapo niyo ni. Oy. Ikaw. O ba si Piat? Ang kani murag Koreano na inshik taas. Red mark. Red mark. Pareha si kulay sa sanina niya. Naray mark. So mga casters, andito pa rin tayo sa Mantawihan, you know? Mantawihan Spring. So hindi na kami magtatagal dito mga casters kasi may pupuntahan pa tayong ibang spring, no? So next nito is yung Blue Hole. Okay, so hindi na kami magtatagal dito. So sila yung naliligo dito ngayon. And nagpalipad kami ng drone kanina, kaso umulan na naman. So pinak up na lang namin yung drone para hindi mabasa sa ulan. So we've decided na alis na kami dito. Okay, so again, ito yung Mantawihan Spring mga casters. So maganda siya mga casters, no? Kahit maulan.
how much more if mainit, no? So clear na nga yun, no? Yung mga tubig. Pero if mainit siya, mas lalo siyang gaganda. Okay? So alis na kami dito mga casters. So mga casters, before tayo alis dito sa Mantawi Spring, ipapakita ko lang sa inyo mga casters yung estimated distance from here to Blue Hole. Okay, so pupunta tayo next sa Blue Hole mga casters. So yan mga casters, no? So i-zoom ko lang, nasa Tuburan tayo. And andito tayo ngayon. So merong estimated na 2.2 kilometers, estimated time 7 minutes mga casters, no? Patungo sa Mantawi, sa Blue Hole. Okay? So mga casters, goodbye sa Mantawi Spring. And heading na tayo mga casters sa Blue Hole. Blue Hole yung next na destination natin. Right, Taskat, right. So I think ito na yun mga casters, no? May nakikita na akong dagat dyan sa unahan. So I'm assuming ito na yung Blue Hole. Yan, Blue Hole mga casters, Blue Hole. Okay, I see. Dito lang motor. Sige, thank you ma'am. So sabi ni ma'am may parking area daw sa mga motor dun sa baba, dun sa may taas. So left turn muna tayo dito. Villa Gregorio. So may mga tao pala dito mga casters, oh. May mga motor na nakapark. So park natin yung motor. Okay. So hello mga casters, time check, it's already 1:16 PM. So andito na tayo sa parking area ng Blue Hole, no? So dyan natin pinark yung mga motor natin. And dito si Kuya, dito kayo magbayad sa parking area. Ito yung detalye para sa mga parking. Akong amo ni JJ Sanchez. So yung boss ni Kuya ay si Manuel Magwate. Yeah, no? So as you can see, 4 wheels 50, pero if mag-overnight 100. If tricycle, 30 pesos. If overnight, times 2, 60. Same sa motorcycle, 20 times 2, 40 overnight. Okay? So may entrance daw, sabi ni Kuya, pero doon na yan babayaran pag makapunta na tayo doon sa baba, no? So 10 pesos per head daw, no? And 5 PM daw to, until 5 PM sabi ni Kuya. Kasi pangalan na to, Kuya? Manuel Magwate. Ikaw yung Manuel Magwate. Yan, tagiya ni kan JJ Sanchez. Tagiya sa Lacto Papi. Si JJ Sanchez, yung owner daw sa Lacto Papi. Ito sa lupa sa Kanira. Kanira. Okay. So si Sir Manuel Magwate, no? So sige, salamat Sir Manuel. Ari sa Medris Obos, sir. So tara mga casters, and puntahan natin yung sa baba para makita na natin yung itsura sa Blue Hole. So dito kayo dadaan mga casters, no? Buti na lang may railings dito para makahawak tayo in case may mga slide or ano, para na rin sa safety. Yan. I'm just wondering if magkano bayad if kukuha kayo ng mga cottage, no? Pero ang layo naman kung kukuha kayo ng cottage dyan, tapos yung liguan is andun, no? Malayo. I think mas better if may mga cottages nearby sa Blue Hole talaga. So ano yan dito? May mga pagkain na pwede kayo maka-order, no?
Yan. Okay. So I think ito na yun mga casters. I'm just wondering saan tayo magbabayad ng 10 pesos per head. 10 pesos per head. Di ba ka dariskat no or dito? Mungutaan na ta. Sir, may ngod to. Pwede mungutaan na? Asa mabayad ang giingon na naay registration ako ng murag per head na narito. Oh, dito di ay. Ah, okay. Sige, salamat. Akala ko mga casters doon yung bayad sa 10 pesos per head. Doon pala sa yung sinasabi nila na may payong mga casters. So, sige, puntahan natin yung may payong, no? Para makapagbayad na tayo. So mga casters, andito na tayo, no, sa Blue Hole, no? So, galing tayo doon mga casters, doon sa taas. Yung motor natin is doon nakapark. So may mga pathway dyan patungo dito. Okay? So may madalaanan kayong parang may tindahan, may mga bilihin dyan mga casters. Pero hindi yan yung area kung saan kayo magpa-register ha. Punta kayo dito and meet nyo si ate, no? Ito may umbrella, may table, may logbook. So dito kayo magpa-register, magbayad kayo sa environmental fee na 20 pesos. Oh, 10 pesos yung environmental fee. Tapos susulat kayo sa mga detalye ni like name, address, no? Yun lang. And if gusto kayo magkuha ng cottage, mag-inquire lang kayo kay ate sa mga prices sa mga cottage. And if may mga table lang with umbrella, magkano ngayon te? Tagpila? 150. Ah, 150. Yung cottage, 500, 300. So may mga different prices yung mga cottage dito. May 500 daw mga casters, merong 300. And if hindi cottage yung pipiliin nyo, pwede lang like mga ganito, tables na may umbrella. Okay na din, at least may umbrella, no? Para sa mga panahon ngayon na maulan, hindi mababasa yung mga gamit nyo. So 150 na siya, ma'am, no? 50 niya. 100 na mo, so walang payong or umbrella. 100. 300. 300 to, pero what siya i-cover sa? Okay, 300. So yun lang yung mga details dito mga casters, no? Yan. So thank you, ma'am. Thank you. So Miss Earth 2022 Blue Hole, San Juan, Tuburan. So again, belong to sa San Juan, Tuburan, Cebu, Philippines. So mga casters, i-roam around natin yung area nyo para makita nyo yung kabuuan. So dito na lang namin nilagay yung mga gamit namin mga casters. So good thing merong umbrella. So 150 to. If cottages may 500 na price, meron ding 300, no? So lapitan natin ng konti, doon muna tayo. So yung kapatid natin mga casters, yan, nagpalipad sa drone. So tara mga casters. Pag-ingat kayo dito mga casters ha, kasi itong kahoy na to lagi itong nababasa, so expected na madulas siya. So ito, I think 150 lang siguro din to, pero malaki yung table nila, no? Yan, 150, merong mga umbrella. So maganda siya kasi may payong, no? Ito siguro 500 to. Yan, 500. Okay, so may malaking kahoy dito. Yan, ito yung pinaka-last na table sa area na to. So if dito tayo na area, may mga bamboo, no? Yan, makikita natin mga casters, may mga bamboo. Yan, so dito kayo dadaan para heading patungo sa tubig, no? So yan, try natin puntahan mga casters. Pero yung mga yung bamboo dito mga casters, medyo siya, medyo madula siya. So hawak tayo dito mga casters. Yan. So umulan na naman mga casters, so need ko tatanggalin mga casters, yung mic natin. So balik muna tayo sa table natin mga casters, okay? So yan mga casters, no, wala na tayong mic, so medyo lakasan na natin ng konti yung boses natin kasi wala na tayong mic. Kinip ko yung mic adapter at saka yung wire sa mic kasi umuulan kasi siya mga casters. So ayaw natin na masira, no? Yan, so yung drone, dyan na lang muna yung drone natin kasi bawal din mabasa yung drone. Okay? So i-continue natin mga casters yung
roam around natin dito sa area, no, para ma-picture out niyo yung kabuuan sa area, no. So ayan, so tapos na tayo doon mga casters. Dito naman, okay, so as you can see, may mga cottages dyan, no, may mga cottages, merong mga table na with umbrellas, mga walang umbrella, yan, merong mga nagpa-picture, merong mga naliligo. Ito, may tubig na dito mga casters, no, may mga iba't ibang tanim, and try natin puntahan dyan na area mga casters at lapitan natin yung tubig doon, no. So yan, so ang ganda. Tingnan mo naman yung kulay sa tubig mga casters, para siyang bluish na greenish, no, mixture sa bluish and greenish na color. So maganda dito mga casters. Yan. So bawal pala yung tsinelas na dalhin doon sa tubig, no. As you can see, yung mga tsinelas na mga casters dyan lang nilagay. Okay, ano to dito nakalagay, hindi na makikita, nag fade na. So yan. So ongoing yung construction sa mga bamboo na yan mga casters, no, para may additional na mga area or structure kung saan pwede makatalon yung mga maliligo dito, no. Yan mga casters. So as you can see, marami pang mga bamboo dito. So yan yung gagawin nila, ito yung gagamitin nila para i-construct, katulad sa ginagawa nila ngayon mga casters. Okay, so yan. So the more na may mga ganyan, mas maraming option yung mga maliligo, no? Maraming option kung saan sila tatalon. I don't know gaano kalalim yung tubig dyan mga casters, no? Yan. So sa dito naman area, I think CR yan. I don't know anong, meron palang bayad siguro if mag CR kayo mga casters, no? So may nakalagay dito, if maligo bayad ng 10 pesos. If mag CR 5 pesos donation, para if magbihis then yun na yun, maligo 10 pesos, mag CR 5 pesos. Yan. So dito puntahan natin sa dito na area. So as you can see mga casters, merong marang ginawang temporary na bridge, no. Yan, bridge. So para makatawid tayo sa dun na area. So Renlan Kitchenette, I think close siya. Meron ding mga tables dito. Okay, so I think close din dito, no. Parang walang nag-occupy dito mga casters. Ano tong nakalagay dito? Ice here, this bamboo platform for Renlan Kitchenette, customer only. For those who are not our customer, please pay attention to person, limited jumping and diving. Okay, so ito pala na bamboo na pang talon-talon para sa mga Renlan Kitchenette na customers. So I think itong area na to is para sa Renlan. So I think bawal tayo dito mga casters. Siguro bawal tayo dito. So balik na tayo, no? Okay. So I think ito na yun mga casters. Maya-maya maliligo tayo, okay? Maliligo tayo dyan mga casters. So i-roam around ko muna para at least makita natin yung area, masecure natin yung area through documenting and vlogging mga casters. So mga casters, para makapunta kayo dun, para makaakyat kayo dun, kailangan mong languyin galing dito papunta dun. Walang way siguro na makaabot ka dun, not unless siguro if iikot ka siguro, no. Pero the obvious way is lalanguyin mo papunta doon para makaakyat ka dyan sa structure na yan at saka makaperform ka ng ganyan, no? Yan, okay? So yan, gaya nga sa nasabi ko kanina mga casters, ongoing yung paggawa nila sa bamboo structure, no? Para may additional na pwedeng matalunan ng mga tao. So yan mga casters. Bossing, unsa ni siya kalawom? So sabi ni sir, ang depth daw sa tubig nito is 22 feet. Grabe, napakalalim pala. 22 feet ha, 22 feet. Malalim yan, 22 feet. Okay. So mga casters, merong 3 tao dito, no, naghingi ng sticker sa atin. So at least kilalanin natin sila mga casters. Tanungin natin yung mga pangalan nila. Kasi pangalan mo? Jeff Ryan. Ang laki ng katawan, no, Hank? Ikaw, Day? Robert? Aubrey. Binohog Robert. Lalaki, makikpangan. So, Aubrey Miles. Aubrey Camante. Diamante, sir. Diamante. Diamante. Diamond.
Aubrey Diamond. Diamante, iba. Ikaw, ma'am. Junella Riqueso. Janela. So shout out so Sir. Napagod ayo. Ayan oh. Ang ganda ng ngiti nito. Kisa pangalan to? Kisa pangalan? JR. Oh, shout out to JR, no? So I think paalis na sila dito mga casters, no? Yeah, nag-enjoy ra mo. Oo na lang kinama ng mga kuwan. Bitaw. Nagka-video ka to ng ban mo. Sayang, no? Pero kung mabalik sila, pwede rin na bindyuhan. Ha? Pag nabidyohan lang yung kanina, siguro pag Oo, murag na. Ako manghod siguro nagda siguro ato. So, bigyan natin sila ng opportunity na maka-shoutout sila, no? So, shoutout ni? Shout out ni Yobrin Diamante. Uyab na ako. Diamante sa apelido si Moyab? Oo. Yeah, Diamante. Ako mga kuya. Daram din Diamante, no? Wow. Ikaw, nakikita ni shoutout. Shoutout. Shout out sa akong pamilya. Shoutout daw sa iyang family. Diamond family. Ikaw, nakikita ni shoutout. Shoutout ko sa Disco. Disco. Fresco? Okay, so I think yun na yun. Okay, bye-bye. Amping. Bye. Okay. Put all your stuff away and check out for the day. There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Won't you have a drink with me? We head into town, see what it's about. Barely need a shirt though the sun has almost set. Make the most of it. I know we will dance and sing. There's a heat wave. There's a heat wave rolling in. There's a heat wave, yeah. There's a party in the streets and the city's on fire. Hello mga casters. Andito pa rin kami sa Blue Hole, no? Yan, hindi pa kami umuwi. For info lang mga casters, hindi na kami tutuloy sa Mulubulo Spring kasi kukulangin na yung oras, no? So time check, it's already 4:06 PM. And as you can see, umulan dito ngayon sa Blue Hole mga casters. Umulan. Yan, umulan sa Blue Hole.
So mga casters, paalis na kami dito, no? Yan. So paalis na kami dito. Ayun ang kapatid natin. Umuna na siya. And paalam na tayo ni ma'am, no? Ma'am, ari sa amin ma'am. Thank you. Ari sa amin ma'am. Sige ma'am, kamo pod. So yan. So, mga casters, time check, it's already 4:49 PM and andito na kami sa mga motor namin. So, paalis na kami mga casters. Mabalik na kami doon sa Katmo, no? So, dito ko na lang i-end yung vlog, okay? So, dito ko na lang i-end yung vlog and hopefully you're still watching, no? Up until to this part. So, ito yun, blue hole and yung isang spring. Yung mulo-bulo mga casters, siguro some other time na lang, okay? So, ingat, God bless and take care. Stay safe mga casters. Bye.